Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Nung last Sunday is Father's Day at napakagandang pagkakataon na pag-usapan natin muli yung functions at yung design ng Diyos, hindi lamang sa Father but for all the members of the family. Okay? So, vital ito sapagkat ang family ngayon is under attack. Okay? At ang topic ngayon is just an echo of the previous sermon nung the other month, yung culture war. Kasi sa totoo lang, nasa digmaan talaga tayo. At ang ating pamilya, kasi tayo ay exposed sa televisions, sa media, nasasagap natin at ng ating mga anak yung mga prevailing secularism. Uulitin ko po, yung mga napapanood natin sa TV, kung tayo ay hindi nagbabantay, whether you admit it or not, directly or indirectly, iyon ay may malaking impluwensya sa ating worldview. Hindi lamang tayo mga magulang, pati yung ating mga anak. Okay? So, yung atin pong culture is rapidly changing. Ang bilis ng pagbulusok dahil sa pag-adapt ng ating society sa tinatawag na changing culture. Tignan nga ninyo mga kapatid, yung panahon, no? Sino pa yung mga elderly dito? Kahit ngayong generation namin, 1960s. O, di ba? Ang layo na, magpahanggang ngayon. How much more yung mga pinanganak noong 1950s? Si Ate Omeng 1954. 1950s, even yung Amerika ay hindi pa nagde-decline. Okay, so, sino pa rito yung mga 1950s? Si Mamay 57. Sino pa po? Wala na, no? Yung iba ayaw umamin. Okay. Kami 1960s, 63 po ako ipinanganak. Si Mrs. is 64. Yun na po yung mga panahon na nag-start na yung pagbabago. Okay. So ngayon, kaya nga tayo mga kapatid, maganda na paulit-ulit tayong ma-remind sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tanging ang Biblia lang ang standard ng what is right and what is wrong. Karamihan sa nakikita natin sa paligid natin, sa mga practices ng mga tao, yung nakikita po ninyo ngayon na image of family or image of man and woman and children, ito na po yung nag-degrade na po siya. Yung mga nakikita ninyong hopes and dreams ng mga tao, talagang diluted na. Ang layo na doon sa original purpose ng pagkakalikha at pagkakatawag ng Panginoong Yesus. Kaya nga kung hindi tayo babalik sa scriptures, ano na ang mangyayari sa atin? Ano na ang mangyayari sa inyong mga anak at saka sa mga succeeding generation? Kaya nga mahalaga mga kapatid, no? Inihimok ko yung bawat pamilya. Yung mga anak ninyo, habang bata pa sila, i-mold na ninyo sa scriptures. Dapat maging malinaw sa kanila yung purposes of God. Bakit niya nilikha ang pamilya? Bakit may tatay? Bakit may nanay? Bakit may mga anak? Ano yung purpose ng Panginoon? What's the meaning of life? At huwag ninyong hanapin ang kasagutan na iyan sa mundo. Hindi sila ang magdidictate, hindi sila ang dapat mag-explain ng kung ano ang life. Sapagkat sa panahon ngayon, ang ating society ay nag-define na ng ibang meaning ng life. Ibang meaning ng happiness. Ibang meaning ng virtue. Ngayon, alam nyo ba na tayo ay nasa panahon na kung yung tama ay naging mali na. Yung itim naging puti.
Baliktad na po ang ating mundo ngayon. Upside down. And people love it so. Yan po yung very alarming. Kaya nga tayo ay nag-iingay sa pulpit. Hindi dahil sa gusto lang nating maging maingay, kung hindi para ma-remind over and over again ang mga Kristiyano, hey Christians, kayo ay mga anak ng Diyos. Kayo yung mga taong tinubos ng Diyos sa karamihan at ang tawag sa inyo ng Diyos ay holy people sapagkat sineparate kayo ng Diyos sa mundong ito na pabulusok. Uulitin ko, this world is perishing. Amen. This world is perishing. Hindi ninyo malalaman yan pag kayo ay hindi nagbasa ng Bible. Ang morality ng tao ngayon is deteriorating rapidly. May sarili ng definition ng tao ng morality. Iba na ang morality ng accepted sa ating society ngayon. Hindi na yung morality defined by God in the Scriptures. Mamaya makikita nyo yan kung ano yung ibig sabihin. Kaya nga, kung tayo na mga Christian parents ay hindi tayo tatayo strongly sa mga biblical standards na ituro natin sa mga anak faithfully, diligently, yung mga principles of the Scriptures, one day magugulat ka na lang. Yung anak mo, in-embrace niya na fully indoctrinated by this fallen world. At iiyak ka doon. Amen. One day, pag pinabayaan mo yung role mo, one day, pag yung anak mo naging professional na, may sarili ng determinasyon, may sarili ng desisyon, maganda na ang kanyang kabuhayan, may mataas na posisyon, try mo na i-correct siya. He is already gone. Kaya nga hanggat ngayon, hanggat bata pa yung inyong mga anak, hanggat cute pa sila. Hanggat napapasayaw nyo pa sila, sige nga, ay palakpak kayo, palakpak. Hanggat bata pa sila, hanggang soft pa. Hanggang tender pa. Teach your children about biblical standards. Amen po ba? Okay, for example, yamang Father's Day na nakaraan, sabi nga doon sa may culture war na topic natin noon how does media presented man in televisions? Sige nga, manood kayo. Siguro lahat naman kayo nanood ng TV. Paano na ipipresent? Ano yung image ng man? The covenant man na inappoint ng Diyos. Ano ang image ng man? Iba't iba. Minsan, makikita nyo ang lalaki, adulterous. And he is very proud of adultery. Another thing, drunkard. Parang okay lang yung bisyo. Kita mo, hindi lang alak, hindi lang sigarilyo, hindi lang drugs, gamblers pa. Ganun natin nakikita yung image of man in the media. Violent. At gustong-gusto natin yung mga violent movies. Gusto natin ala Fernando po. Mga Lito Lapid. Yan mga gustong-gusto natin. Violent men. And we idolize them. Abusive. Di ba? Makikita nyo sa mga movies, ganon na presented ang lalaki. Abusive. Sa iba naman, ang lalaki ay presented as weak, lazy, and ngayon, gay, homosexuals, effeminate. Di ba? Gusto nyo manood kay si Vice Ganda? Meron nga isang napakapangit ngayon na programa ang Showtime. Alam niyo yung ipagreto nila yung minsan nakapanood ako noon sa Showtime, yung bago nilang segment na yung dating mag-asawa na magkahiwalay na ay pag-aanuhin nila, irereto nila sa ibang partner. Kahapon nga, pinakita ko sa kanya yung segment na yun Ang pangit.
And then, people love it so. Tingin nila, very romantic. Very sport si babae, very sport si lalaki na okay lang. Tapos yung babae na nirereto nila, magbibigay pa na, yung babae na nagkahiwalay na partner, papayuhan niya pa yung new woman or man. Magbibigay pa siya ng advice. Kita niyo kung gaano ka-perverted ang mind. And it was presented in media. At ang mga tao, baka pati kayo nakikipalakpak kayo doon. Perversion. Accepted ng society. Okay? At madalas natin makita na ang lalaki ay presented as irresponsible man. Kaya ngayon, tignan ninyo yung mga lalaki ngayon, marami na mga lalaki irresponsable. Kung ano yung nakikita na sa media, syempre, of course, iyon yung hubog sa mind ng tao kasi yun yung worldview eh. Nagiging iyon yung image ng inyong mga anak. What is man? What is woman? What is family? Okay? The televisions or media invaded the hearts and minds of our children nang hindi natin napapansin. Yung mga concepts na presented doon po sa television, at tayo naman kasi mga magulang ngayon, di ba, wala namang kaalam-alam sa internet, wala naman tayong kaalam-alam sa kasi hindi rin tayo gaano nagbabasa rin ng hindi rin natin na-educate yung sarili natin, kaya tayo hindi natin alam. Minsan, hinahayaan na lang natin yung mga anak natin, sige, manood na lang kayo ng TV, o kaya, sige, kung ano yung turo sa school. Nakakalungkot yan mga kapatid, ang mga anak natin ay indoctrinated ng mga, for example, sa schools. Sino yung mga teachers sa school? Gustong-gusto pa natin sa mga state-sponsored universities kasi mas mura, may scholarship. Pero ang dami raw sa mga teachers, sa mga professors doon ay mga atheists, mga immorals, may mga iba't ibang klase mga pananaw. Biro mo, yun ang mga huhubog sa anak natin. Tapos, ang ginawa pa natin, dahil nga ngayon, puro gadget na, hinayaan na natin yung gadgets ang maging tutor ng inyong mga anak, or minsan yaya. Di ba? Yung anak mo, nakandun siya, nakatutok siyang ganun. Either games or nakikita niya doon sa internet. At hindi ito nasusupervise ng parents. Okay? Hindi nila ito nasusupervise. Ano na ba'y pinapanood nila? Kaya nga, hindi mo napapansin mga kapatid, yung anak ninyo, minsan magugulat ka na lang, nahulog na sa patibong ng pornography. Nakuha na nila yung mga evil thoughts na tinuturo sa media. At minsan nagugulat ka na lang, yung anak mo bigla nag-suicide. Di ba? Meron yung mga yung naalala ko yung Blue Whale. Yung Blue Whale na apps. Nung una, kala mo parang fun-fun lang eh. Bandang huli, ititrete na pala yung anak mo. Tapos kailangan gagawa na siya ng mga harm sa kanyang body. Hanggang sa end, mag-suicide siya. Kasi tatakutin siya ng mga siguro napanood naman ninyo yan, alarming yan sa ibang Hindi natin nasusupervise yung mga bata. Tayo, ang mga magulang na saan yung mga nanay, nandoon, nanonood, inaabangan yung mga bagong teleserye sa GMA o Channel 2. Sa di ba? Inaabangan natin. Pero hindi tayo nagbabasa ng Bible. We do not give effort para lamang maturuan yung mga anak natin, para ma-preserve sila, maituro yung biblical standard. Tapos minsan pagdadalo ng Sunday, pag ayaw ng anak mo, sige na, hayaan mo na, ayaw niya eh. Wala kang magawa. Nahayaan na lang natin, we just surrender our children doon sa kung ano yung natutunan sa tinatawag na changing culture. Okay? So, napapanood ng mga bata, mga sexual misconduct, relationships, di ba? Fantasy. Yung mga kunyari mag-girlfriend, mag-boyfriend, nagpe-present ng idea na dapat ito yung ideal na relationship ng isang teenagers. Fantasy. Kaya ang dami nabubuntis na mga kasi nakikita nila eh. At ini-emulate nila. Walang supervision.
Samantalang lagi nakalagay doon, parental guidance is advised. Ano nang pakialam ng mga nanay doon? Parang ano lang yun eh. Di ba? Parang used na ang mga parents sa mga ganong ano. For example, sigarilyo, o ito, dangerous to your health, cancer, gano'n, naglagay pa sila ng mga, ano, pero, may effect ba yun sa mga naninigarilyo? Wala. Nung una lang, naging used na sila sa mga ganon. Okay, kaya nga sabi ko nga sa inyo, no amount of warning, no amount of ano na po pwede makapag-save sa inyo mga anak, except turuan nyo sila sa scriptures. Okay? Nakikita nila doon yung vices na it seems okay, na witchcraft. Kaya minsan magugulat na lang yung anak mo, involved na pala sa witchcraft. Nagpe-play na pala sila ng Ouija board, ng spirit of the glass. Di ba? Nagpa-practice na pala sila ng occultism nang hindi mo alam. Saan niya nakita yon? Of course, sa media. Or sa mga classmates niya na influence ng media. Kasi ngayon, cute na ngayon ng witchcraft eh. Actually, may mga cartoons na nga na witchcraft at saka yung ano, meron tinatawag sila na white witchcraft, witch. O, di ba? Accepted lang, ginagawa nilang cute. Manood kayo ng ano, mag-search kayo sa internet, yung satanic school curriculum. O ginawa lang nilang parang cartoons eh. Parang accepted sa mga bata. Oy, cartoons presented pero satanism yung curriculum. No. Pornography, suicide, violence. Kaya yung mga bata, violente. Nakikita nila yung abortion, okay sa ibang mga bansa. Akala nila tama yung virtue na yon. Alam nyo ba sa statistics, sa survey, marami sa mga anak ng mga Kristiyano ay nagpapa-abort sa Amerika. Malaking porsyento, more than 50%. Cyberbullying, ayan nakita nila sa internet, cybercrime, addiction, aggressiveness, fear. O, di ba? Kunyari, minsan yung nanay mahilig manood ng horror, pati si tatay. Tapos hindi mo ine-educate yung anak mo. Akala yung anak mo nabibuild na yung fear. Sa halip yung faith niya kay God ma-develop, yung fear ang nade-develop. Okay? Confusion. Mga godless ideas, bombarded yung mga anak natin. At saka yung false image ng man and woman. Yun yung nakikita nila at marami pang iba. Okay, alam nyo ba, yung advent ng 1960s, siguro kayo may mga idea kayo, sila Ate Mirna, may idea kayo what is 1960s. Alam nyo ba yung 1960s na yan, kasi katatapos ng war, di ba, ng World War II. Tapos, dyan yung nag-start na mag-industrialize yung marami mga bansa. Nag-recover from war, nagbo-boom yung economy. Pero kasabay nung time na yan yung pag-deteriorate ng morality ng tao because of changing culture. Yan yung tinatawag nila sa history na cataclysmic transformation. But prior to 1960s, 1950s, ano ang buhay sa Amerika? Sabi nga ng analyst, sabi niya, prior to 1960s, America was living under the shadow of sacred canopy of biblical worldview. Ano pong ibig sabihin nun? Sacred canopy of biblical worldview. Yun pa ang pananaw noon ng mga every American, believer man siya or unbeliever. At least yung Bible ay yung kanilang pinaniniwalaan na basis ng right and wrong. Naniniwala sila na ang lalaki noon at babae ay dalawang sexes lang, dalawang gender lang na tinuro ng Biblia. That was prior to 1960s. ang kanilang for hundreds and hundreds of years of traditions, kaya lang nung advent ng 1960s, that canopy, yung tinatawag lang sacred canopy, was ripped off. Okay?
It's never happened before in 1,700 years. Cataclysmic transformation happened beginning in the 1960s and becoming worse magpahanggang ngayon sa ating present time. Nag-worse. But nag-start yan, na-mark nila yan sa history, 1960s. Yung advent ng mga hippies. Kwento nga noon ni Brother Roger dito sa Ilagan noon. Kita nyo ngayon, compared nyo sa generation ngayon. Yung mga Christians, mga Catholic, marami pang Catholic, ng mga, kasi si Brother Roger, mga nasa 80s na siya ngayon eh. Nung bata siya noon, pag kumalembang daw dyan sa may Katolik, yung mga tao, puntahan na. Tama ba yun, mamay? Di ba? Kayo, lumaki ka rito. Oo, ang mga tao, puntahan na. Religious pa yung mga tao noon eh. Ngayon, wala na silang pakialam sa pagsimba. Wala na, irreligious na yung mga tao ngayon. Wala na silang pakialam. Isolated na ang mga tao. Okay? So nakakatakot po yan. At sabi nga rito, it becoming worse to the present time. Morality has been refined beyond recognition. Ibang-iba na, sabi ko nga sa inyo ngayon, ibang-iba na yung morality, yung existing morality ngayon, na inaakala yung tama, ibang-iba na siya compared nung mga way back 1950s. Okay? So ngayon, tignan po natin yung ilan. Unang-una ngayon, dati noon ang mga tao, naniniwala sila, Diyos lang eh. Di ba? Ang Pilipinas, ang Diyos yung Diyos ng Biblia. Ngayon, multiculturalism na. Kung ano na yung Diyos na nire-represent ng isang tao o ng isang grupo, accepted na sa panahon ngayon. Punta ka sa National Bookstore. Ako mismo nakita ko ito. Sa National Bookstore, punta ka sa religious section. Religious section yun, syempre, of course. Dapat na makikita mo doon Bible or anything, mga books about God. O ngayon, makakita ka na doon ng voodoo. Makikita ka na doon ng satanism. Makakita ka na doon. Kasi multiculturalism. Accepted na ngayon yan. Ako mismo nakita ko yan, way back nung nagtatrabaho po ako sa Pilacorian, ha? Ang moralism noon, dati noon, ang morality noon, ang basis lang talaga ng right or wrong, Bible lang eh. Ngayon, relative na. Anong ibig sabihin ng relative? Ikaw na kung ano na lang sa tingin mo, sa tingin ko ito yung tama eh. Sa tingin ko ganito. Ikaw na. Ikaw na ang basis ng right and wrong, hindi na ang Bible. Ang tawag dyan is relativism. Ang sexuality ngayon, obvious naman, kitang-kita ninyo, omnigender na. Wala na yung heterosexual form, yung ibig sabihin yung attraction mo sa opposite sex. Ngayon, presented by media, okay lang yung same sex. Meron pa nga advertisement, I think, Jollibee ba yun o McDo ba yun, yung nagpakita ng magmi-meet sila, the same boy. Yung it seems romantic, magmi-meet sila doon sa may burger house na yun. Di ba, makakapanood kayo ng mga movie na family separated, ganto-ganto, parang okay lang. Marriage is now extended to same sex. Tama po ba ako? O, ang dami mga churches na nag-adapt niyan. Unang-una na ang Methodist. Kaya nga ang Methodist, alam niyo, ang Methodist Church, na-divide dyan eh. Grabe. Actually, may nakakwentuhan kami na isang Methodist. Grabe pala yung division na nangyari sa kanila. To the point, nagdemandahan pa. Yung iba nagpisikalan. Dahil nga, siyempre yung mga humiwalay, nag-break away. Pare-parehas na nagkiklaim sa mga property ng church nila. Pare-parehas sila kasi ng mga contributor. Kaya nung mapupunta yung ganito, hanggang sa nag-abot sa demandahan. Nangyari yan all over the world sa mga churches ng Methodist. Kasi ang dami nag-adapt sa kanila ng same-sex marriage. Family ngayon, grabe ang confusion. Family ngayon, pwede na yung parehas na babae.
ang parents. Parehas na lalaki. Meron nga kaming kakilala dati naming katulong na nakita ko kasi nga parehas silang babae. Nag-adapt sila ng bata. Ngayon, dalaga na yung bata. Sino ngayon ang tatay? Sino ngayon ang nanay? Siyempre, definitely, may tatawagin silang nanay o tatay. So, yung isa na mas stronger ang yung si tatay o si nanay. Kita mo yung confusion na yon. At akala ng mga bata, okay yon. Gender is no longer the basis ng, di ba dapat yung pagpinanganak, paano mo nalaman na lalaki o babae? Yung genital organ niya, di ba? Ngayon hindi na ganun yun. Yung nung pinanganak siya sa may birth certificate niya, initially, iyon yung kanyang gender. Pero, pag lumaki na siya, pag marunong na siyang mamili, kung ano na yung feeling niya sa sarili niya, ay ako, babae ako. O yun na yung kanyang gender. Nakita nyo? Ang gender ngayon, in other words, is a matter of feeling. Feeling ko lalaki ako. Nakita ninyo? Ganyan ang nangyayari sa mga tao na nag-depart na sa may Bible. Abortion, nakita nyo yung sa talagang sila pa yung galit pag yung sinita mo. My body, my choice. Wala kayong pakialam diyan, katawan ko ito ha? So nawala na yung concept na si God ang may-ari ng katawan. Di ba? Kaya nga sa may Bible, pag nabasa ka ng Bible, makikita mo yan Our body is temple of God. He who destroy the body, he will be destroyed by God. Iyan ang effect pag ang tao lumayo sa konsepto ng Biblia. Ngayon, ang pagiging spiritual ngayon, punong-puno na ng mysticism. Sexual perversion and pornography ay ang tawag ng ngayon dyan ay art or freedom of expression. Kaya minsan makikita kayo ng mga poster, lalo na pag sa mga barbershop, alak tandway lang naman yun, or emperador. Pero mga bold ang mga pictures. Ano naman kinalaman ng alak sa bold na body ng babae? Sigarilyo, champion, di ko alam kung ano yung mga sigarilyo ngayon. Mga bold pictures. Di ba? Normal na lang sa mga movie na pinapanood ng mga bata, Hollywood, yung mga sex. At yung mga bata nanonood, parang okay lang yun. Kaya tuloy, ina-act out nila yon pag sila may ka-relasyon. Kasi yun yung idea ganito palang relationship, dapat may kasamang sex. Kahit hindi pa sila kasal. Ang laki ng effect. Kaya kayo mga bata, kayo mga natuturuan dito, ibinabalik namin kayo sa principle ng Bible. Ituturo muli yung godly morality. Immorality ngayon, ang tawag ngayon, alternative lifestyle or equality. Pantay-pantay lang tayo regardless ng kung ano man yung ano mo. Homosexuality is called expression of love. Narinig ko mismo yan kay Boy Abunda. Rebellion, ang disguise niya na ngayon ay human rights. Okay? Kaganda ng mga term niya ngayon. At ito ay ilan pa lamang mga kapatid sa mga na kuha kong mga information. Marami pang iba. Napanood nyo ba itong sa YouTube? Naipalabas ko na ito one time Yung indoctrination ng mga bata sa school. Ito ay nangyayari sa Amerika, sa Canada, and some A parts of family can Europe. be made up in many different ways. A family can be made up in many different ways.
It's called SOGI, for Sexual Orientation and Gender Identification, a curriculum that teaches public school students across Canada to celebrate the homosexual lifestyle and that gender is fluid. In other words, your gender is not dependent on what parts you were born with, but rather what you feel like in the moment. There's people that are boys, there's people that are girls. There are people whose gender might be a little bit of both or might even be neither. Lessons include books about transgender children, such as 10,000 Dresses, and songs like the Rainbow Song. Gender won't decide the choices we make. Some boys like dressing up, some girls like catching snakes. The SOGI curriculum started in British Columbia in 2016 and is quickly spreading throughout Canada. I just thought, who decided that this was okay to teach our children? Author and inspirational speaker Laura Lynn Tyler Thompson is a leading voice against the SOGI curriculum. And we are seeing the results of that now because some kids are reacting very emotionally and saying, and they're in fear. Will I suddenly struggle with feeling like a different gender inside of my body? Carrie Simpson of Culture Guard, another leading opponent, calls the curriculum nothing short of child abuse. All those beautiful qualities that make young girls, beautiful girls and women, are being basically vilified. The things that make our boys boys are being, taken from them. So things of equating young men to being strong protectors is something that's now evil. But Morgan Auger, a transsexual and supporter, claims it's about acceptance, not indoctrination. The idea is to teach kids that there are gay kids and there are trans kids and there are trans parents and gay parents in our society, and everybody's wanted and desired. After all, that's what our Human Rights Code says, and it's the role of schools to teach the following of our laws, right? Simpson disagrees, saying she sees SOGI's real goal as altering our culture from a heteronormative society into one where anything goes, no boundaries, no values, no morals. It's a hedonistic cult, basically, what they're implying. Another blaring example, drag queen story time. It's happening in Canada and America, where some public schools and libraries invite drag queens, some dressed like horned demons, to read to young children. And it's a social deconstructionist agenda. They're using children, little 5-year-olds, to accomplish this. And parents are waking up and saying no. When asked about parents' rights, Auger says, well, actually, in Canada, parents' rights are limited and children's rights are put ahead. So the child has the right to be protected from the parents when the parents behave badly. Canada is known as one of the most gay-friendly countries in the world, with many of their largest cities featuring their own gay villages, like here in Vancouver, which has literally rolled out the Rainbow Road. Most gays, like village resident Dave Davy DiCarlo, support SOGI and limiting parental rights. The change that we have to see is sometimes the parents, and the kids are doing actually really okay. This is very scary stuff. Longtime Vancouver area pastor Kevin Kavanaugh says this is far more serious than most Canadian Christians realize. Our problem is not the teachers, the educators, the administrators. This is a battle in the heavenlies. He says Satan is going after their most vulnerable, the children. And the little girl came home in tears because the teacher had told her, since she was playing with some toys in the class that were deemed to be masculine in nature, that she was likely a boy in a girl's body. The mother went to the school the very next day, and instead of having any sort of tolerance or support or understanding, she was actually called names. She was told that she was a homophobe, that she was a bigot. With that in mind, Tyler Thompson, Simpson, and Pastor Kevin are spreading their message across social media and in town hall meetings. The pro-gay backlash has been fierce. And the hatred and the anger and the bullying that came against us, even though we said, we love you, we don't take from you the opportunity and the freedom to live as you choose. We love you, but we do not agree with you.
Pastor Kevin believes Canadian Christians are in a 2 Chronicles 20 moment. The word was this battle is not yours, Jehoshaphat. This battle is the Lord's. And the church is beginning to prepare for what it takes to fight for our kids. The battle between an aggressive homosexual agenda and the faith community here in Canada is far from over. But many Christian leaders say it may be the issue that causes a once sleeping church to rise up and be heard. Wendy Griffith, CBN News, Vancouver. Na ipalabas ko noon dito is doon naman sa Europe yon. Yung mga parents is advised by the government na mag-prepare for their children 2 kinds of dresses and 2 kinds of toys. Pinalabas ko na noon dito yun eh. Nakita ninyo? Kasi sa kanila, pag lumaki na yung bata, kung ang feel niya lalaki siya o feel niya babae, at least may dress na para sa kanyang ganun. Nakakatakot. Very alarming. Kaya nga tayo mga kapatid, hanggat hindi pa gaano tayong lulon ang Pilipinas, at least marami pa rin mga nasa pamahalaan na kahit unbeliever sila, against pa rin sila sa concept ng gano'n ng perversion. Kahit papaano ang Pilipinas, no? Religious pa rin kahit papaano. Sa ibang bansa kasi totally irreligious na, pati Bible binaban na. So ngayon, katandaan natin nung ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, siya yung nag-set ng mga boundaries sa lahat. Ano ang role ng father, ano ang role ng nanay, ano ang family, ano ang church, ano ang society. Pero ngayon, they keep on na pinipilit nilang tanggalin yung mga boundaries na yon. Okay? At patuloy nilang nire-redefine ng ating mga namumuno na ating hinalal yung mga konsepto na tinuro ng Biblia. Okay? Ano ang result? Confusion. Lalo na sa hanay ng mga lalaki. Confusion. Pag confused na yung tatay, yung head of the family, panigurado yan, yung buong pamilya niya is under confusion. Okay? Kaya nga mga nanay, kung wala man ang inyong mga husband, kayo na mga nanay, dapat kayo yung tatayo sa katotohanan na itinuro ng Panginoon. Sapagkat ang mga tayo ay pinili ng Panginoon para maituro natin kung ano yung biblical concept ng manhood. Okay? Biblical concept of family. Babalikan po natin yung mga iyon ang ayon sa mandate ng Panginoon. Sapagkat sa panahon ngayon, ito na po yung nangyari, nire-define na ng tao what is good and what is evil na dinefine ng Diyos mismo. Tignan nyo sa Isaiah pa lamang, sinabi na ito eh, woe to those who call evil good and good evil, who substitute darkness for light and light for darkness, who substitute bitter for sweet and sweet for bitter. Tatandaan ninyo, as far as the Scripture is concerned, sin is abnormality to the normal function of man. It is a moral malfunction. Nakita nyo kayo na yung isang yung isang gay person sa may Canada? Sabi niya, ang bata okay sila, yung mga nanay may problema. Ganon katindi yung effect ng malfunction. That is abnormality to the normal function of man. It is a moral malfunction or deterioration. Deteriorated na yung kailang philosophy. Yung concept nila ng right and wrong, why? Nag-depart na sa may Bible concept. Sin is equated with life. Naging normal part na ng buhay, dapat may ganito, dapat may ganito. Happiness, pleasure, and freedom, dapat laging may kasalanan, nandun na, integral part na. It is seen as necessary factor in the experience of man.
So, ganun nila tinitingnan ng kasalanan. It's okay. Tignan ninyo sa mga offenses na ginawa ng tao. Paano yan tiniterm ng ating bansa, ng ating law? Kunyari, ikaw ay nakapatay, o ikaw ay nakagawa, ang tawag nila dyan, crime, o ganto-ganto. But never they called it a sin against God. Never. Wala yan sa batas natin. Ano yun sa batas natin? Pwede mong, wag mong iba-blaspheme yung ating flag o yung ating nationality. Pero walang provision about yung blaspheming the name of God. Meron ba tayong batas sa Constitution? Honor your God, the God of the Bible. Meron ba tayo? Wala. Kaya ang batas natin, puro butas eh. Butas na nalulusutan. Yan yung kitang-kita natin nangyari sa may Pogo. Nalulusutan yung batas natin at hindi lang nalulusutan dahil butas-butas, nasusuhulan pa. Kaya kita nyo, Chinese, naging Pilipino, naging mayor pa. Tatandaan ninyo, ang kasalanan is a life outside God. Nakita nyo yung mga idea kayo na. It is a life outside God. Sin is another version of life. Hindi yan yung buhay na binigay, tinuro ng Panginoon sa Biblia. It is another version of male and female. Another version of truth. Another version of love. Mahal ko kasi siya. Kahit may asawa ka na, kahit na lalaki kayo sa lalaki, mahal ko kasi siya. Another version of life. Another version of virtues. Yan ang kasalanan sa panahon ngayon. At hindi natin napapansin yon. Maliban na ituro na lang sa may pulpit. Ang problema ngayon, ilan sa mga churches na lang ngayon natuturo ng ganyan. Ito na, ipakita ko na to sa inyo noon eh. Itong si William Bruce Jenner. 6 years siyang sumali ng decathlon. At 3 consecutive years siya yung champion sa decathlon. Okay? At siya ay merong, tinawag nga siya na All-American Hero. Kasi nga sa galing niya sa sports. Decathlon ha. 10 categories yun ng mga palaro. And then, nagkaroon siya ng 6 na anak sa kanyang 3 successive wives. So, siguro, nag-asawa, divorce, nag-asawang divorce. Pero sa 3 asawa na yun, nagkaroon siya ng 6 na anak. Ngayon, sino na siya ngayon? Siya ngayon ay hindi na si Bruce Jenner. Siya ngayon, call me Caitlyn. At siya ay nabigyan ng Glamour magazine ng Woman of the Year Award. That is a man presented today. Isa lang yan. Isa lang yan, si William Bruce Jenner, na inabandon niya na ang pagkalalaki. Hindi lang inabandon niya ang pagkalalaki, inabandon niya na ang Diyos, ang Biblia. Nangyayari yan dahil tayo ay bombarded ng secularism. Cultural change. Yung pagbabago ng culture na galing sa mga pagan culture, inadapt na natin. Kaya nga ngayon, tatandaan ninyo mga kapatid, if you remove God from the concept of family, the result is death and chaos. And I pray sa ating family, nandoon tayo at faithful tayo sa pagtuturo sa ating mga anak na mga biblical concept. Kaya nga, para ma-avoid natin to, ano ang dapat ating gawin?
balik tayo sa may Bible. Muli nating tignan, papaanong ba ginawa ni God ang pamilya? Sino ba si lalaki? Sino ba si babae? Ano ang purpose ni God? Bakit ang pamilya ang paboritong i-assault ni Satan? Sabi nga doon sa may yung culture wall na sermon, sabi roon kasi ang family kasi pag ito ay na-build sa salita ng Diyos, ito yung pinaka-effective means of God to evangelize the world. Amen. Yung mga anak ninyo, someday magiging instrument ni God yan para ma-impluensyahan ang mundong ito, this fallen world, about God, about God's kingdom. Amen po ba? Itong mga youth natin dito natuturuan, someday magiging professionals yan eh. Tignan ninyo yung influence niyan sa mga saan man sila dadalhin ng Panginoon. Anong field man ng trabaho sila dalhin ng Panginoon. Yung influence nila, pagiging salt and light, will affect mga tao. Isipin ninyo yung for example na lang, yung Zoom meeting na ginagawa namin every Sunday nila Sister Joy. Ang daming, kasi may question and answer doon. Pagdating doon, ang daming mga wrong concept about faith na itutuwid. Isipin niyo yun, yung impact, how much more kung lahat tayo, yung influence natin sa mundong ito, maitama. Kaya nga alam niyo yung mga pastoral na ginagawa natin, ang lakas ng impact natin doon sa mga bata na tinuturuan natin sa DBBS, sa mga youth. We spread truth sa ating buhay. Sapagkat tayo yung mga taong naturuan ng Panginoon. We are a holy people of God. We are unique. Why? Because we are governed by biblical principles. Yan ang nagdi-differentiate sa atin sa lahat ng mga religious people here. Maraming mga tao na religious but ignorant about Bible. Sa totoo lang. Religious, sa Ilagan, ang dami. Magtanong ka tungkol sa may concept ng Bible. Mga principles ng Bible. 0. Pero kayo ay naturuan, na-educate kayo ng Diyos mismo. Kaya if you stop reading your word, pag kayo ay puro teleserye, mga nanay, one day, yung anak mo, wawala yan. Okay? So ngayon, balikan natin doon sa creation of man. Ano ang sabi ng Bible? Pakibasa nga po mga kapatid. Sa maikling statement na yan, kitang-kita mo yung purpose ng Diyos sa tao. Bakit niya nilikha ang tao? Okay? Ano yung unang-una natin nakikita dyan? Unang-una, ang gender is distinctively defined by God. Si God ang nag-define ng man and woman, hindi ikaw. Hindi yung feeling mo, kasi feeling ko lalaki ako, feeling ko babae ako. Hindi ikaw ang magde-define. Si God ang nag-define male and female sa lahat ng kanyang creatures. There are only 2 kinds of sexes. Pag inabandon natin to at in-embrace natin yung tinuturo ng fallen world na ito, that's your doom. Your family is doomed to error. There are only 2 kinds of sexes, male and female. There is no third sex or whatsoever.
Kasi LGBTQ, marami yan eh. Q+. There is no mistake. Tatandaan ninyo, there is no mistake in God's creation. Ang tao lang na pervert siya dahil sa kanyang kasalanan. Kunyari, parang ganito yan. Yung electric fan ay ginawa para mag-blow ng fresh air. It was not designed as plancha. You know what I mean? Dinesign tayo is for purposely ng Panginoon specifically. Uulitin natin, gender is not a matter of personal choice. It is not a matter of feeling. It is God's choice. Sabihin nga po ninyo, God's choice. Yan po ang gender. Diyan pa lang, bagsak na lahat. Pangalawa, man is imago Dei. Man was created in the image of God, both male and female. Okay? According to the scriptures, he was created in the image of God in knowledge, truth, righteousness, holiness, and dominion, at maraming pang iba. Man was created in the character of God. Man is created being and was a creature of God and not a product of evolution. Kasi ngayon, ang tinuturo ng media, evolution. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, there is no God, but a product of Big Bang. Kapag in-embrace ninyo yung idea ng Big Bang, you are rejecting God. Kasi ang Bible, tinuturo niya, ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay. Pati sa tao. Hindi siya product of chance. Ang tao was not a product of accident. Kasi yan tinuturo ng Big Bang. Aksidente lang yan. Yung tao, slime lang yan eh. Galing lang sa dust. He is a full-grown germ. Nabasa niyo yan, di ba? Full-grown germ lang ang tao. Ganyan ang konsepto ng evolution. Germ ka lang naman dati. Ngayon, kita mo, marunong ka na magsuklay. Marunong ka na mag-gel. Marunong ka mag-reband. Pero dati ano ka? Germ ka lang. So, kung germ ka lang, ang origin mo, what is your dignity? Huwag ka mag-claim ng dignity. Kasi germ ka lang eh. And yet, iyan ang inconsistency sa kanila. Nagkiklaim siya ng human rights, human dignity. Eh, akala ko galing ka lang sa slime. Akala ko product lang ng accident. Okay? He is a creature and he cannot exceed his creatureliness. Even if man denies it, he always has been and always will be a creature of God. Kasi ang tao dinidinay niya yan eh. Ay, hindi ako galing sa Diyos. Walang Diyos. Saan galing? Saan galing ang tao? Sa kawayan. He cannot defy the limitations that God has set before him. May limitations tayo kasi tao lang tayo. Amen? Even sa mga churches ngayon, yung iba sumosobra. Nakakalimutan niya yung pagiging tao pero tinawag tayong anak ng Diyos. Ang tinuturo ng iba, we are little gods. Oh, tinuturo yan sa ibang mga churches, little gods tayo. Yan ang tinatawag na little God theology. No. Bagamat tayo ay inadapt ng Diyos bilang mga anak niya through Christ by the power of the Holy Spirit, but we remain human. We are creature of God. Sabi kasi may mga tagapagturong ganyan, sila Jesse Duplantis, sila Kenneth Copeland, yung DNA ninyo is the same as the DNA of God. Oh, grabe yun. That is blasphemy. Okay, in the calling of man, tayo ay tinawag ng Diyos to exercise dominion.
Kaya kitang-kita ninyo, no, meron tayong urge na mag-rule, mag-dominate, lalo na sa lalaki. Pero ang purpose na niyan, kaya yan binigay ng God, ay para sa development of this earth to become the kingdom of God, the realm of the kingdom of God. Kaya tayo, ginagamit natin yung authority, yung power na binigay ng Panginoon, including all resources, including all our potentialities. Meron tayong lahat niyan for dominion. Pero gagamitin lang natin yan for the development of the kingdom of God, beginning with our own family. Amen. Kaya tayo nagbibuild tayo ng kingdom, hindi nyo napapansin sa mga bata, pag tuturo tayo. Every Saturday, sa mga DVBS, we are building the kingdom of God. Lahat kayo ay nagpa-participate sa building ng kingdom of God. Amen po ba? The secondary purpose of godly dominion is the development of man and the earth by means of work in order to strengthen, prosper, and heighten man's life and service under God. Mga kapatid, pag kayo ay may trabaho, gawin ninyo ng tama ang inyong trabaho for the service of God. Secondary lang yung inyong mga income. Kayo ay binigyan ng Diyos ng trabaho, hindi para lamang kumita ng pera. That is only a secondary purpose. Nandoon kayo, ikaw man ay nurse, ikaw man ay doktor, ikaw man ay scientist, ikaw man ay police, military, whatsoever, ikaw ay nandoon to represent God and to establish His kingdom sa field na yon. Pagpapalain ka ni God pag ginagawa mo ng tama yung iyong trabaho. Kasi this world is fallen. Di ba? Sinful, kasama na sa tatakbo ng kailang buhay yung kasalanan. For example, sa farmer lang. Sa farmer. O di ba, ang daming mga sinful na activities. Naalala ko yung isang si Brother Roger noon, Roger Roque. May farm siya doon sa Kapilyan. So nag-harvest sila, gantong number ng mga sako. So pagdadali na doon sa may buying station, ang style pala ng mga farmer, ilalaglag nila sa kalsada yung mga ibang mga sako. Di ba? Tapos may dadampot na doon. May dadampot na doon. So maraming paraan. Kunyari, magbigay ka ng abono, hindi lahat yung gagamitin. Minsan magpaalaga ka ng baboy. Nangyari na sa amin to eh. Paalaga ka ng baboy, yung nag-aalaga sa'yo, mag-aalaga din siya ng ibang baboy. Yung mga feeds na binibigay mo, papakain niya sa feeds ng baboy niya. Kaya pag tingin mo sa mga baboy, yung papayat. Kasama yung lawlessness eh. Kasama yung kasalanan. Tayo, inatasan tayo ng Panginoon na gawin mo ng tama yung trabaho mo. Magtrabaho ka for the Lord. Secondary lang yung income. Dapat magbago tayo ng concept. Ang Bible ay punong-puno ng instructions about that. Mga epistles ni Paul. Pag nakalimutan nyo ang Bible, akala mo nandoon ka for sahod na lang eh. Kaya pag nagmamaktol ka, pag balit ng sahod mo, sobra man po, ganto. Paghintay ka, ang Diyos ang magpo-promote sa'yo. Maging faithful ka na sa trabaho mo. Amen. Do your job ng tama. Nakita naman natin, nagsasuffer tayo dito pa lang sa government natin eh. Minsan, pipila ka pagkahaba-haba ng pila mo, tapos nung turn mo na, yung empleyado, nagte-text pa siyang ganun. Kapag kwentuhan pa, ang haba ng pila mo, gutom na gutom ka na. Pagdating naman sa inyo mga kapatid, kaya kayo binigyan ng Diyos ng trabaho, ng position, ng power and authority, gamitin nyo sa righteousness. Dahil kay God, kung ikaw man ay businessman, maging righteous ka sa mga dealings mo. Kasi kaya nga tayo tinawag ng Panginoon for that very purpose. Para yung error na created through us, may demonstrate na merong Diyos sa mga ginagawa natin. Amen pa ba? Pag kayo ay vendor, nagtitinda ka ng produkto, o kaya pagkain, huwag kayo magtitinda ng bulok na. Amen. Pag ikaw ay karpentero, ikaw ay electrician, gawin mo ng tama. Bigay mo yung the best service.
Kasi alam naman natin, di ba, karaniwang practice ng mga ibang mga laborer o kaya yung ibang pagpatay amo, patay oras, ganun. Ginagawa din yan ng ibang mga teachers. Di ba? So, punong-puno ng injustices ang mundong ito. Punong-puno ng unrighteousness. Tayo, tinawag tayo ng Panginoon as lights and salt of this world. Reverse yung ating ginagawa. Kasi kayo ay na-educate ng Diyos. Amen? Hindi po si Pastor Jess ang nag-educate sa inyo, si God. Okay? At ikaw din na-develop ka. If you do well for the service of God yung function mo, ipopromote ka rin naman ng Panginoon eh. Pero ikaw na-develop ka sa person. Yung capabilities mo, yung potentialities mo na-develop, huwag ka mag-alala sa promotions, alam ni God yan. Amen. Okay. Ang babae, tatandaan ninyo, hindi muna nung ginawa ng Diyos ang tao, ay hindi agad binigay si babae. Wala pa mo si babae. Nag-function muna ang lalaki, ginampanan niya muna yung role niya, yung papaano i-keep yung garden. Biri mo napaka-scientific ng mind ni Adam, papangalanan niya lahat ng hayop. Napakahirap na trabaho yun. Lahat ng hayop pupunta sa kanya, pair by pair. Pinapangalanan niya. Plus yung tending the garden, nang siya mag-isa pa lang. Kailan ginawa ang babae? Kasi siyempre, na-observe ni Adam, lahat ng mga creatures pumupunta sa kanya by pair. Pero walang suitable for him. Tama? Kaya sinabi ng Panginoon, it is not good for man to be alone. Man is incomplete pag wala ang babae. Ako, incomplete ako pag wala Sister Iya. Happy Mother's Day. Tama? Yung asawa na binigay ng Diyos sa inyo is perfect, fit, suitable. Ayun nga yung term na ginamit eh. I will make him a helper suitable for him. Ang babae ay helpmeet mo sa functions of man. Hindi siya katulong lang, hindi siya yung parang slave lang. Siya is also a man of authority na magte-take dominion kasama ng lalaki. Yan yung order ng Diyos. Ang babae is also a woman of authority. Hindi siya display lang. Hindi siya yung, kasi dumating yung sa history natin, ang babae is palamuti. Pang decoration, ganda ng asawa ko. Kaya noon, nung panahon na yun sa Europe, dinedress talaga nila yung babae ng napaka-elegant. Kasi parang property niya yun, parang representation ng image niya, o ganon. Dumating yung sa history natin. Okay, the Bible does make it clear that the normative standard of marriage is monogamy. Ibig sabihin, one man and one woman. Kailangan natin balikan ito. Kasi ngayon, distorted na itong gantong idea. Polygamy and same-sex marriage are perversion of God's original purpose. Kailangan mag-agree tayo sa mga bagay na to so that wala makakapasok na ganyan sa pamilya natin. Sa generations natin to come. Walang polygamy, walang adultery sa family natin. Kailangang tayuan niya ng mga tatay. Amen? At pag may nakita mo sa mga generations mo na may nagpa-practice ng ganito, sasawayin mo. Okay. It is a direct assault to the sanctity of marriage na tinatag ng Panginoon. Okay? So, ang sabi, ang remarks ni Adam, nung nakita niya si babae, sabi niya, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of men. Ano po ba ang pagkakaintindi niyo dyan? Ibig sabihin, ang babae is not a slave or inferior being, but the same bone, the same structure, the same dignity, the same rights and privileges, created the same structure as man, mirror or reflection ng kanyang calling. Intellectual, able to communicate, philosophical. Di ba babae? Tingnan ninyo. May capacity rin siya tulad ng lalaki. Intellectual din siya, magaling sa calculation yan eh. Bilang na bilang niya yung sahod ni husband. Di ba? Ang galing ng babae actually, hanga ako sa functions ng babae na hindi kaya ng lalaki sa maraming aspeto.
Pero marami ring mga aspeto na trabaho ng lalaki na hindi rin kaya ng babae. Talagang compatible talaga, suitable talaga, kaya wag na kayo mag-complain, sabi doon ng ating preacher noon. Stop complaining. Perfect yan. Hindi nagkamali ang Diyos. Perfect, suitable, fit. Stop complaining. Amen. Katulad niya, able to manage, analytical. Yan ang babae, tignan ninyo. Woman of authority rin siya. But, kasi iyan yung order ng creation, but, ang headship, ay binigay sa lalaki. Bagamat equal, bagamat nagtataglay rin kayo ng the same capacity of man, pero tignan ninyo talaga, iba talaga yung headship ng lalaki. Kasi iyan yung order of creation. Si God ang nagtatag niyan. Hindi ito dahil sa ikaw yung breadwinner, hindi dahil sa malakas ang personalidad mo, o mas malaki yung baril mo kaysa sa lalaki, ikaw yung mag-rule. Hindi. It is the order of creation. And because of this, dapat ang pastor is lalaki. Kasi lalaki rin yung head ng family. Order yan ng creation. Kaya yung mga churches na babae ang nagiging pastor, it is in rebellion against the order of God. Amen. At dito magagalit sa akin ng maraming mga pastor na babae. Okay? So commandment po ng Panginoon yan. Katulad nito, it is the divine order. Si God the Father, God the Son, man or husband, woman or wife. Kasi dapat walang confusion dito. Lahat tayo mag-agree. Otherwise, kaya nga dyan nag-start yung chaos sa ating kultura. Kasi yung mga culture na pagan, ipinasok, di okay lang lalaki, babae mag-rule. Di ba? Nakaiba nakakita na ng mga anak abusive sa mga matatanda nilang mga parents. Kasi wala na yung order na ito ng creation. So balikan po natin. This is the order of creation. Sinabi ni Apostle Paul, I want you to understand that Christ is the head of every man, and man is the head of the woman, and God is the head of Christ. Ang linaw, dinefine ng Diyos. At wag na natin i-redefine ito. This is the order na sinet ng Panginoon. For man is the image of God and glory of God, and the woman is the glory of man. For man does not originate from woman, but woman from man. For indeed man was not created for woman's sake, but woman for man's sake. Amen. Ibalik natin to. Tayuan natin to, mga kapatid. Kung ikaw, babae, very strong ang iyong personality, o ikaw yung mas strong sa mga bagay, sa mga decision making, ibigay mo yung trono sa lalaki. Hayaan mo yung lalaki, tumayo siya. Huwag mo agawin yung trono niya. Bigay mo sa kanya. I-guide mo lang siya kung weak siya sa part na yon. Pero let him tumayo siya doon sa dapat niyang katatayuan. Sabi nga yung sa yung sermon, yung culture change noon, di ba? Yung i-call nyo kasi yung attention ng lalaki. Ipakita niyo na kailangan niyo siya. O, di ba? Sabi nga doon wala daw siyang problema doon sa mga babae na tumatayo dito sa may Pero, pag puro babae lang, pag wala yung lalaki, that's a problem. So, i-involve natin yung mga lalaki, ipakita natin na kailangan natin siya. At pag pinakita mo yung need ng lalaki, tatayo si lalaki. Amen. Balikan nyo yung video na yon na culture war. Maganda po yon. Okay? So, tatandaan po natin, one family unit. For this reason, man shall leave his father and mother and be joined with his wife, and they shall become one flesh. One separate unit. Inuutusan ng Diyos ang mga magulang na pag nag-asawa ng inyong mga anak, let them separate so that matutunan nila na mabuhay by faith sa Diyos. Kasi kultura ng Pilipino yan. Pag may mga anak na, may asawa na, anak, dito kayo para ma-supervise ko kayo. Mahal na mahal ko kasi kayo Kaya, that's wrong. Hayaan nyo sila. Matuto sila by faith sa Panginoon as one unit.
under God. To learn to practice decisions in the light of God's Word. Hayaan mo sila doong magdesisyon. Kasama ang failure. Tayo naman, dumaan tayo sa hirap lahat. Doon tayo natuto. Amen. Doon tayo natuto. Learn how to cry to the Lord in time of hardships, frustrations, and crisis. Kailangan nilang matutunan yan ng mga anak natin so that they may grow in faith. To learn how to grow in their mistakes. Magkakamali sila. Maraming mga trial and error. Di ba? For example, yung experience ng isang ng newly couple. Nag-invest sila yung kailang pera na i-invest. Hindi na lang scam pala yun. Malaking amount pa naman yun. Dahil sa pagmamadali na mag-increase agad yung kailang economy. Natututo sila sa mistakes Amen. Part yung failure. Kaya mga mananay, maging tayo, i-break natin yung maling kultura na yun na, anak, sama-sama tayo hanggang Huwag ganon. Hindi nila makikilala si God nun. Okay? To learn to depend upon the Lord and not to their parents. Kapag ina-hold ninyo ang inyong mga anak, at hindi nyo sila tinuruan na maging dependent sa Diyos, habang panahon nakasandig sila sa iyo, magiging weak ang inyong mga anak at pati generations niya, magiging weak. Amen. Sino may kasalanan? Yung magulang na hindi sinunod yung order ng Panginoon. Amen. Okay. So, they are no longer two, but one flesh. And wherefore, what God has joined together, let no man separate. Minsan pag nag-away hayaan natin, minsan hindi natin sinasanction yung pag-aaway ng mag-asawa. Pero meron talaga meron, hindi maiwasan yan nagkakaroon sila ng conflict in ideas, administration ng household. Meron talaga yan. Pero dapat yung mga magulang, huwag kang hara-hara. Huwag papaluin yung apo ko ako makalaban mo. Nakaharang. Kailangan matutunan din ng mga parents to exercise yung yung sinasabi ng Panginoon na tamang discipline sa mga anak. Di ba? Sa Bible, ang Bible tinuturo din yung ina-encourage yung paluin yung mga bata. Bible yun si God yun. Pero wag naman yung violente na katulad na nangyayari ngayon na abuse talaga ng bata. Tayo naturuan tayo ng Bible na to exercise godly authority sa ating mga anak. Kung kinakailangan i-employ natin yung chastisement, gawin natin. Pero it must be ruled by God. Hindi yung out of your emotion. Galit ka, kumuha ka ng tubo, pinupok mo sa ulo. Ay, hindi ganyan yung godly discipline. That is brutality. Amen. Di ba? Minsan yung mga nanay, galit na, sa sobrang galit niya, kinuha niya anak, nadakma niya yung anak niya, kinagat niya. Nangyayari yan Na-experience ko yan. Di ba? Yung nagdidisiplina ka out of galit. Okay. Tatandaan natin bakit importante ang family as far as the Bible is concerned. Kasi ang family is central sa kalooban ng Diyos. Yan yung primary unit na gagamitin ng Panginoon, the primary force in the fulfillment of the dominion mandate. The Great Commission in expanding the kingdom of God. Diyan mag-start sa family. Kaya pa nga pag may kinakasal ako, yan like ko sinasabi, the kingdom of God must begin in your household. Diyan nag-start yan. Kaya dapat ma-educate ng lahat. And then, last two slides, ano ang duty? The definition of terms. Ano ang wife? According to the Bible, is the covenantal partner ng husband, helpmeet, fit for man. Sino ang mother as far as the Bible is concerned? Is the person who is given the responsibility of raising godly children.
Hindi mo lang sila nurture. Hindi mo lang sila pinapakain. Otherwise, magiging poultry yan. Di ba? Yung mga chicken, pinapakain mo naman yan. Mga aso, pinapakain mo. Without teaching morality, ginagawa mong pigiri ang iyong mga anak. Amen. Ang pagkakaiba natin kasi, nagtuturo tayo ng morality. Kasabay ng pagpapakain natin sa kanila. We are raising godly children. Amen po ba mga nanay, tatay? Amen po ba mga nanay, tatay? Ayan. Kala ko tutol kayo eh. Father is the head of the household. Mga nanay. Father is the head of the household. Parang kumukululoob nyo. Father is the head of the household who is given the authority to govern the family under God. Mga lalaki, under God. Wala kang authority except from the authority given by God. It is for godly rule. At yung babae re-recognize yun in the presence of his children. Amen? In the presence of her children, dapat makita ng mga bata yun na yung mataas na respect ng nanay sa tatay. Kasi siya yung head na inappoint ng Panginoon. For godly rule, not for personal use. At iyan yung sinabi ng Panginoon kay Abraham. Iyan yung task na gagampanan ng tatay. Tuturuan niya yung mga anak niya in the way of the Lord by doing righteousness and justice. Okay? Another definition of terms, wife and mother are gender-specific terms and they are roles assigned to women. Hindi po yan para sa mga tomboy o the same sex. Okay? Likewise, the term husband and father are gender-specific. Dinify ng Bible yan. Kasi ngayon, pwede na maging tatay ang babae. Pwede na maging nanay ang babae. So, balikan natin yung definition ng Bible. We must interpret family in terms of the role given by them by our God. Okay? Family is defined as the primary institution and social group both in terms of creation and in terms of priority within which mankind is to operate. Dito lang tayo, huwag tayo mag-go beyond the boundaries that God has set before us. The parents and the mother and the father, not father and father or mother and mother. That is confusion. They are gender-specific roles. They are governed in the creation or dominion mandate. Okay, finally, sexual character of men and women is not a blind accident or product of evolution. The facts of maleness and femaleness are basic to the creation mandate and constitutive of God's purpose for mankind. This is the will of God. Okay? Ayaw ng Panginoon na tayo ay pumasok sa immorality, but we should know how to possess His own vessel in sanctification. And finally, the divine mission of every family. As Christians, God has given us one vision to fulfill a single mission to accomplish. We are to seek above all else is the kingdom of God and His righteousness and to do the will of God on earth as it is in heaven. The kingdom of God begins in the family. Okay? It is the Christian family that serves as the first church, state, workplace, and school in which children are prepared for godly dominion. That is family. Then finally, puro finally yan. Pangatlong finally na yan. Therefore, Christian parents are called to establish the kingdom of God. They are to build a home for God. So, ang gandang tignan ng ganun, hindi po ba? A house that is dedicated to the service of King and His kingdom. Children must be raised in godliness, trained in righteousness, and prepared as a holy vessels for God. So dapat ganito ang tingin natin sa family. God's priority is our family's priority. Pakiulit nga po. God's priorities is our... Isa pa po. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.
Hallelujah. Father God, we thank you so much for teaching us, O Lord, concerning your ways. Salamat sa lahat ng mga warnings mo, O God. May mga bagay na nangyayari na pagbabago sa aming kapaligiran na hindi namin napapansin. And only through your words, O God, nakikita namin what is right and what is wrong, what is acceptable and which is not. Father God, thank you, O Lord God, sapagkat ang iyong salita is the only solid standard, the only solid foundation upang ang aming mga anak and generations to come ay ma-establish at sila ay mag-prosper at maging victorious in their future. Lord, salamat po. Nawa, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga assigned roles na dinefine mo sa amin, at nawa, Panginoon, makabalik kami ayon sa iyong panawagan. Thank you, Father God. Give us strength, O Lord, to accomplish your holy purposes within our family. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless you all po. Thank you so much.